Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Balik init na naman pero kagabi medyo malamig. At umulan mga ka-Wonder dahil marami siguro nakikita ng Diyos na nahihirapan dahil sa sobrang init. Unfortunately, one of my friend just died yesterday or a couple of days ago. I think dahil to sa init, sa sobrang init ng panahon. Kaya nga advice natin lagi, pag lalabas kayo, magbaon kayo ng payong, ng tubig, no? At yung portable fan para malabanan nyo yung kalaban natin during summer, yung heat stroke mga ka-Wonder. Dahil kahit ako, bata pa ako that time, bata pa naman din ako. May ubal lang dahil lahi talaga. Nagko-color lang tayo from time to time. Well, ako po yung na-heat stroke noon, somewhere dyan sa Timog. At tinakbo nga ako dyan sa isang ospital. Dahil sa heat stroke, mga ka-Wonder. Ang taas-taas ng BP ko. So, gaya ng experience ko at sa mga nangyayari, mag-iingat po kayo sa inyong paglabas, Well, pag-usapan natin itong panibagong, siguro, na-overlook ito, Hindi ito napansin, Pero it could be another evidence, of threat dito mula mismo kay Sara Duterte, At I think hindi yan naisama sa mga articles of impeachment yung dalawa kasi nakita natin mga ka-Wonder. Well, pag-usapan natin itong sinasabing pananakot niya dito sa mga Marcoses. 'Di ba? Una sinabi niya, papatayin niya itong si BBM, si First Lady at saka si Martin. May sinabi rin na gusto niya raw ihiwalay yung ulo niya nitong si PBBM na kinonfirm nga whose head. And then meron na naman pong bago, dalawa nakita natin. Unahin natin tinanong kinonfirm Sinabi raw niya kay Amy Marcos na kapag hindi kayo tumigil, ipahuhukay ko ang tatay niyo at patatapong ko sa West Philippine Sea. So yan mga ka-Wonder. Yan ay another threat kung tutuusin. At meron pa. Pero panoorin muna natin itong video na to para saluhan niyo ako at magbigay ng opinion kung ano ang masasabi niyo at ano ba yung opinion niyo rito. Can we play the video again with the volume on max? Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Can we proceed? Madam Chair, All right. just a point of clarification. Go ahead, DS Um, Suarez. Maybe the good congressman from Bicol Saro can answer my question. Doon po sa video na nire-request niyong ipalabas, may binanggit po na cutting his. So sino po yung his that the Vice President was pertaining to? I understand. NBI? Who would be in a better position to answer that question? Deputy Speaker, I understand that the NBI had already responded. Maybe the response can be repeated as to who is the person being referred to in this clip. If you would see the whole video, it was referred to the President, Your Honor. Thank you. Sorry, Madam Chair. Can you repeat that again? Pakiulit nga kung sino? If you could see the whole video that was submitted, Your Honor, it is the President that was referred, Your Honor. The President. Yes, Your Honor. Thank you very much. All right. Can we proceed to the third video, please? Comsec, please play the third video. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. All right. Do we need to replay it or we can proceed? Go ahead, We Congressman. can proceed to the fourth video, please. Comsec, yes. Go ahead. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Please proceed to the fifth video, please.
Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Can we be clarified from the NBI before proceeding to the last clip? Who is this tatay ninyo that the Vice President might be referring to? Would you know? The father of the President, Ferdinand Marcos, Your Honor, Senior. All right, thank you. Can we proceed to the last clip? So, kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. So yun mga ka-wonder yung video na 3-minute, more than 3 minutes video, no? Na iplinay nga natin dito kay, mula dito kay VP Sara Duterte. At ito yung, I'm not sure mga ka-wonder, no? Tulungan nyo nga ako, kung ito po yung nakatatapos lang na pagdalo niya dyan sa Kamara, sa House of Representatives, na kung saan siya tinawag na pusit at kung ano-ano na. Yan ba yung time na yan? Kasi this was the time na talagang very stress. Ito yata yung after niya magkaroon dito ng laslas, may sugat siya rito, na ang chismis at bulong-bulungan self-inflicted. No, yun yung pagkakasabi na ginagawa niya ro sa sarili at meron daw magplanong gumurgur sa kanya. At kung meron man, bakit hindi yan naimbestigahan? Hindi yan pinansin. Imagine you're second to the highest position in the government. Hindi inimbestigahan? Bakit hindi na pursue? Diba? So, imagine mga ka-wonder kung ito ay sinasabi niya sa time ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Alam natin, sabi ni former late Senator Miriam Defensor na umattend siya once sa isang session sa meeting ng kabinete at siya po'y pinaupo ron at nakita niya mismo kung gaano katakot yung mga cabinet members daw ni Ferdinand Marcos, kasama raw si Enrile, na talaga daw pag tinawag niya, nanginginig pa. Imagine if Sara Duterte would say this, no, dun sa Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. What do you think would happen to her? Diba? Isipin nyo lang, ito po yung opinion lang kasi nga, sinasabi niya na pahuhukay niya, sinasabi niya na papapatay niya itong si PBBM. Imagine, Marcos yan. At gaganyanin mo. Isipin mo lang, ito yung opinion What do you think Ferdinand Sr. would do to her? Ito yung hypothetical kasi wala na patay na si Ferdinand Marcos Sr. Pero gaya nga ng sinabi ni Senator Miriam, ang tatapang nyo, sabi niya rin sa Senado, kung sino-sino na nagsasalita ng against kay Marcos, ewan ko lang kung kinuwento nga nung buhay pa si Marcos, na ang tatapang. Siguro kung buhay si Ferdinand Marcos Sr., baka nanginginig pa kayo na hindi nyo masabi-sabi yan. Diba? Ngayon, itong clip na nakita natin hindi siya ni-spliced mga ka-wonder. It was divided into clips, short clips, base sa mga sinabi bilang ebidensya dyan kay Sara Duterte. Yung una mga ka-wonder, sinabi niya, it is the fourth yata, nasabi niya, kung ako mainis, sinabi niya kay Amy Marcos, ipahuhukay ko yung tatay niyo at patatapon niya raw dun sa West Philippine Sea. Imagine that, how rude. Kumbaga, how blasphemous was that, na alam natin na hindi nilibing ng pamilyang Marcos yung kanilang ama. Preserve, hanggang sa makarating sa Pilipinas para lang mailibing sa libingan ng mga bayani, and then sasabihin niya yon. Do you think a normal person would think like that? So yan ay another threat na maari na i-consider. Pero ito nga ay doesn't pertain to a living person. Although threat na ipalilibing, patatapon, but still a threat. Pero yung sinasabing gravity, kaya maramang hindi isinama yan dito sa impeachable offenses niya. Na masasabihin nila, this is situational o ano man yan, but it's still a threat. Anyway, hindi naman yata yan isinama na ipahuhukay. At ito pa mga ka-wonder, itong isang unang-una niyang sinabi na I think
na overlook. Tulungan niyo ako mga ka-wonder kung anong okasyon niya itong sinabi. Sabi niya, I feel like, doon ba sinabi niya, I want to cut his head. May gesture pa siyang ginagawa. And then may sinabi siyang buntot. Ganon din ang gusto kong gawin doon sa mga katabi ko. May tinuro siya. No, I hope this part was not cut or was not spliced. I think karugtong yun eh. No, sinabi niyang cut his head. At ganon din ang gusto kong gawin sa mga katabi ko. The question is, mga ka-wonder, of course, sinabi na nga natin, na-remove ba yung ibang part, na-splice ba? Pero, nasabihin natin na ito'y buo. No? Buo. Kasi hindi naman nila kinati. Clip ang sinabi. First clip na isang buo yun. So, ito yung clip na yan. Walang cut yan hanggang sa matapos. Yun ang sabi ni Attorney Ridon. No? So, yung sinabi niyang, gusto kong gawin yan doon, gusto ko din gawin yan doon sa mga katabi ko. Sino yung tinutukoy niya, mga ka-wonder? Was she referring when she was on the hot seat during the hearing, no? Doon sa House of Representatives, na yung mga babae nga yung mga naging chair na nagtatanong sa kanya at doon na bumanat yung mga pusit, na tinawag siyang pusit, kung ano-ano pa, sumasagot-sagot siya. Was she referring to the persons sitting beside her? And if so, then who were the persons sitting next to her? Sino kaya yung mga yun? Pwede rin ito kasi i-consider kung considering yung sinasabing clip na hindi ito naputol, hindi na splice at as in buong clip yun. Who was she referring to when she said that ganun din ang gusto kong gawin sa mga katabi ko? Diba? And then, another situation is, was she referring when the President Marcos was speaking in front or on the podium? Or maybe the President Marcos was sitting right next to her? Was that occasion she was referring to? No? Hindi natin kasi alam kung ano ang okasyon na tinutukoy niya. O ito'y situational, hypothetical situation na sinasabi niya na parang gusto niyang gawin. Pero may sinabi siya, ganun din ang gusto kong gawin sa mga katabi ko. So, hindi ito situational. This must be an actual occasion. No? An occasion na hindi nga natin alam kung ano. No? Again, was the time, no? She was actually around with the president. No? The president was either speaking or was sitting next to her or just close to her. No? Or was she referring na nakaupo siya dun sa House of Representatives, mga ka-wonder? Kasi it could be counted again as another form of threat. No? Na threat is a threat, sabi nga ng mga lawyers. So yun, mga ka-wonder. I wonder na hindi ito nakita, na overlook ito. No? I don't think this is figurative. No? Kasi sinabi niya gusto ko. Yung una niyang sinabi na, sabi niya dahil sa na-imagine na raw, na toxic, na ganito. Pero yung sinabi niya ron sa another, separate dun sa sinabi niya, gusto kong. So that is an active affirmation na gusto niya. Cut daw yung head ni PBBM. Gusto ko, sabi niya. No? Ang pagkakasabi niya, mga ka-wonder, kasi ito pa lang yung eksakto sinabi niya. Imagine myself cutting his head. Parang ganun ang sinabi niya. No? So, ini-imagine niya raw. So, pag sinabi mong ini-imagine mo, meron ka talagang intention na gusto mong gawin. It's still a threat. No? O sabihin nila, conditional yan, figurative yan. No, it's still a threat. No? Kasi yun din ang sinabi nitong si Basti. Ulo lang naman ni to siguro itong mga to. Siguro nasobrahan tong kapapanood ng mga pelikula, no? Yung mga madudugong pelikula, yung mga action na siguro nasobrahan tong mga to kaya ganito mag-isip tong mga to, mga ka-wonder, no? Kasi sabi niya, sabi nga, no? What your mind, out from the abundance of the heart, the mouth speaks.
Imagine niyo yung quote na yun. Kung ano rin laman ng puso, yun ang sinasabi. No? Ibig sabihin, imagine myself cutting, ewan ko kung maano tayo ni YouTube nito, putulin na yung ulo niya. At gusto ko gawin din yan dun sa mga katabi ko. Ibig sabihin, may desire siya to harm, to inflict, no, by putol tong ulo ni PBBM. Ito. So, malinaw yan mga ka-wonder. No? Sana, I'm not sure kung na-overlook itong part na to na ganun din ang gusto kong gawin sa mga katabi ko. Ewan ko kung na-overlook yung part na yan. We don't care if that was a dramatic language because she was actually in a mode na talagang very emotional dahil could be hindi binigay yung fund niya o it could be naharangan siya ni Martin Romualdez. It could be yung sinasabi ni Madriaga na term sharing na mukhang hindi mangyayari. Maraming mga paghuhugutan dito mga kawander. We don't care if that was just a dramatic language. Still a threat mga kawander. Ano? At yung sinasabing ethics dyan niya bilang responsibility ng isang official ay hindi niya dapat sinasabi yan. Sabi nga, we should be more careful especially kung nakaupo ka. Imagine, hindi siya naiimbitahan sa mga matataas na mga gatherings. Naalala ko nung inimbita siya dyan nung gusto niya palang magpaimbita, dito sa ika-100 anibersaryo yata yan, dito sa Manawag. No, hindi siya naimbitahan dyan. While PBBM, actually, the same thing, Manawag, somewhere in the north yata or in Visaya. Si PBBM may hawak-hawak na crown. Nag-i-initiate siya, invited siya to do the honor. Manawag din, nakita ko, nabasa ko. Imagine, di ba? Di ba? Tingnan nyo yung nagkakaroon ng prejudicism na ang taong bayan when it comes to their character. Hindi siya naimbitahan sa mga malalaking gathering, sa mga college speech, sa may mga corporate speech. Hindi. Sa mga elementary yun, mga maliliit. Doon siya. Hindi natin binibilitil yung mga ganun. Ano? Pero kasi, yung someone na nasa professional level naman, ba't hindi siya naiimbitahan mga ka-wonder? No? So nakikita na kasi ng tao, especially ng mga institution, sinabi doon sa Manawag, this is apolitical. How about PBBM being invited doon ng Manawag? Was that also tagged as apolitical? I don't think na yun lang, dinahilan na lang yun. Kasi they see something na hindi siguro na nagugustuhan at ayaw nilang madamay, kumbaga kumbaga sa isang puting tela na itong si Sara, instead of attending yung kanyang aligasyon, she decided to be part of that ceremony na ayaw nga nitong mga grupo dyan na administration sa Manawag. So yung maka-wonder, comment down below kung anong yung opinion. Tandaan natin, nagbibigay lang tayo ng mga opinion. Hindi tayo perfecto. Meron dyan mga mambabash, magtatag, as if they know something better than you, kahit na nag-research ka, no? Kahit na sometimes hindi mo naman sinasabi na alam mo lahat. There is no such thing as omniscient. That is why we dig, we study, we do our research. At yung iba dyan, hindi nga natin alam. Baka mamaya, kung ano-ano lang pinagagagawa sa buhay niyan. And then, kung makakomment sa'yo at makapagbigay sa'yo ng kanyang komento na very offensive, kala mo, wagas eh. Diba? Again, this is a disclaimer. This is our opinion. Based on what we have seen, we have heard, no? Na narinig natin sa kapwa natin, sa media, nakita natin sa internet, nakita natin sa YouTube, sa Google, at sa may mga reliable sources. So we come up with our opinion, no? Lalo na nung na-play itong clip na ito. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at pa-reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila itong 2 out of 5 clips na maaari ba itong itugoy o itag as additional threat. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.